Hello, magandang gabi po sa lahat. Ang pag-usapan po natin ay yung natapos na yung pagpresenta ng unang artikulo, ng mga ebidensya sa unang artikulo na pinresenta ng grupo ng House Impeachment Prosecutors Team. Nag-anunsyo na sila sa pamamagitan ni Counsel for the Prosecutor na si Lorna Caponan na hindi na nila ipipresenta si Zuleika Lopez at saka si Belenda Conanan. Si Bello. Captain Bello ba yun? Na sa tingin daw nila, sapat na yung ebidensya nila para mapatunayan na guilty si Sara sa 3 bilang na grave threats at 1 bilang na inciting to sedition. Ano ba yung grave threat? Unang-una, yan po yung pananakot daw na grabe. At ang pananakot na grabe na ayon sa kanila ay yun po yung nagsabi si Sara Duterte na kumausap na siya ng tao na papatayin si BBM, yan ang 1 count. Papatayin si Lisa Araneta Marcos, yan ang 2nd count. At papatayin si Tambaloslos, yan ang 3rd count. At yung pagsasalita pa daw ng iba na mga paglalabas ng damdamin ni Sara Duterte sa mga kahugkagan o kamalian ng administrasyon ni BBM ay yun daw po yun ay naghihikayat sa mga Pilipino na mag-aklas laban sa pamahalaan o di kaya na mag-aalsa. So, sedition. Pero kung ang sedition po, ayun ang anarkiya, yung pagwawala ng mga tao. Ibig sabihin ng mga salita ni Sara ay nakapaghikayat sa mga tao daw, makakapaghikayat sa tao na aklas. Tama ang salitang aklas. Pero yan nga ba, guilty ba si Sara doon? Tinapos na po ng prosecution ang kanilang ebidensya. Hindi na sila magpresenta ng ebidensya. Yun lang yung 2 ahente. Kung ako tarungin nyo, kulang na kulang ang layong-layo. So anyway, bago ang lahat yan, siguro mas maganda ipatugtugin muna natin ang ating tinatawag na musika na pampasigla galing sa ating mga channel music natin. Kung ako tanongin niyo, very fair lang ako. Panalo na si artikulo. Magandang gabi si Beth Zapata. Mimi Authority, magandang gabi. Tapos si Andrea Guico, Mayap Bengi. Si Romualda Valerio, good evening. Tony Toto. Grace Line, magandang gabi sa lahat. Romualda Valerio. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totok kasing tirador, totok kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totok kasing tirador, totok kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso
Dario Arellano, magandang gabi. Remy Kapitli, good evening. Mel Baruelo, hello, Idol Todo. Maraming salamat, Mel. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang Okay, I am boss. ulit. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang Panyula, magandang gabi. Galaxy, magandang gabi. puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat May maswerte, piso, magandang gabi. bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Bye-bye, guys. Huwag nang ngiti Ano? para sa Okay. pagdarang walang Okay, wala pwesto na. para sa Okay, ang aking apo. Ah, okay, Graceline. Kusapin mo. Bakit live lang ako? Hello, ang ating pag-usapan sa ngayon po ay natapos na po sa bakas yung Article 4 ng na pinresenta ng prosecutor. So, ibig sabihin, hanggang 2 testigo lang pala sila. Sa dami ng testigo na binabanggit nila, ay 2 testigo lang pala ang kaya nila. So, ano ibig sabihin yan? Kung ako naman tanungin nyo, without offensement sa kanila, yan po ang simbolo dahil po sa aking karanasan bilang abogado. Sumuko na sila na wala silang katuturan, moot and academic na yung kanilang posisyon. Mahina ang ebidensya nila, kaya sumuko sila, lumipat na sa panibagong kaso. I guess yung kasunod nila na ipapresenta yung confidential fund at saka amassing sa yung pagkamal ng salapi daw. Kasi nag-request sila ng BIR records, yung AMLAC at saka yung at tinatawag na bank records ni Sara at saka BI records nila ay ipapasad PINA para ipresenta. So yun ang pag-usapan din bukas ng mga senador. So anyway, pag-usapan natin.
ano ba talaga, hanggang saan ang kanilang mga ebidensya. Sapat ba? Kung ako tanongin nyo, hindi po sapat. Nakita naman natin, talking about in a short manner, nagpresenta sila na si Agent Kalilong. Ngayon, ang naipresenta nila kay Kalilong ay naipresenta nila na identify ni Kalilong yung video na ginamit nila. Nakita naman natin pagpresenta nila ng video ay nakalimita lamang sila sa bahagi na kung saan nagsalita si Sarah, number 1, na kumausap na siya ng tao na papatay kay BBM, kay Lisa, kay Martin Romualdez, kung siya ay patayin. At huwag lubayan. No joke, no joke. So, yan ang tanong ngayon. Yung salita bang yan ay grave threats ba yan? Napakahaba ng diskusyon nila. Umiikot po sa pagtanong kung talagang grave threat yan o hindi. At umiikot sa pagtatanong kung ibabase mo sa batas kung grave threat ba yun o hindi. Pagkatapos diyan, nag-usap din sila patungkol dun sa mga ibang binanggit ni Sarah. Yun ba naman ba yung mga binanggit niya ay karapat-dapat ba yung banggitin ng isang vice presidente? Yung pag lahat po ng binanggit ng ni Sarah ay puro po mga tawag doon, puro mga kritisismo. Matindi nga lamang ang kritisismo, yung pagnanakaw ni Martin Romualdez, ni Lisa Araneta Marcos, at saka ni Bongbong, yung mga pangako niyang 20 pesos na bigas. Yan pa ang mga binabanggit niya. Kung ako po, tanongin niyo sa ako, yan po ay kategorya ng pag-express po ng karapatang pagpapahayag. Kasi hindi lamang mamamayan ay may karapatan. Ngayon, ikumpara mo kung ang mamamayan at hindi vice presidente ang salitaan yun, paparusahan ba nila? Tingin ko hindi. That is subject of libel. Kung gusto na ila-libel nila. Magandang gabi, Bogs Adam. So, pakishare-share nyo pala ha. Sa ngayon, habang nagla-live tayo, isi-share nyo. Para marami naman manonood pa sa atin, dadami. Kasi para bumalik ang sigla ng aking vlogging. Kasi alam mo naman maraming mga nagagalit sa akin ng mga dati, kakampi ko ng mga anti-Duterte. Feeling nila tinraidor ko sila. Feeling nila bumaliktad ako na nagiging pro-Duterte ako. Ang sa akin po dito ay pro-batas po ako, pro-katarungan. Kung kanino napupunta ang katarungan, kung kanino napupunta ang tama, dan tayo. Ngayon, ang problema ko lang dyan, sa totoong katotohanan lang, nadismaya ako sa mga kakamping at saka mga dilawan at saka makabayan na nakakaibigan ko dati. Nadismaya ako sapagkat maski nakampihan nila si Bongbong Marcos. Grabe ng pagnanakaw, trillion kakampihan pa nila. Pangalawa, yung pinaaresto nila ni Bongbong Marcos, si Duterte na walang warrant of arrest galing sa lokal na korte. Yun ang ayaw na ayaw ko. Nilabag nila ang batas ng ating bayan, ng pinakamataas na bayan. Kaya yan po, pangalawang dahilan kung bakit dinipinsan ko na si Duterte. Kasi ang kahit kriminal man po ay may karapatan na ang kanyang karapatan sa batas ay dapat kilalanin. So anyway, proceed tayo. sa grade threats naman pag-usapan, na sintro pong usapin sa Romanov. Kasi yung tanong ni Princess Maui ay nagsasabi na, ano ba masasabi mo, Sarah, kung totoo itong Operation Romanov, kung saan papatayin ang lahat ng mga anak, apo, at mga kamag-anak ng mga Duterte. Kasi ang Romanov po, yan ay nagtutungkol sa pamilya ni Haring Nicholas Romanov II, na kung saan nung natalo ang mga Romanov ng Bolshevik Revolution, yung mga komunista, si Nikolai Lenin ang nagpasimuno dyan at pinapatay nila noong July 16, 1918. Ang pamilya ni Romanov, si King Romanov, pinatay. Asawa ni King Romanov, pinatay. Ang mga anak niya, pinatay. Ang lahat ng mga katulong nila, pinatay. Ganun po kalupit ang mga Bolshevik.
So gusto nila, plan Operation Romanov, papatayin mga Duterte. Yan po yung tanong ni Princess Pawi. At dahil doon, rumisponde bigla na pagsagot ni Sara Duterte. Walang ibang ano kundi biglaan. Sabi niya, huwag ka mag-alala ma'am. Kumausap na ako ng tao na kung saan ay patayin nila si BBM, si Lisa Marcos, si Tambaloslos kung siya ay patayin. At huwag ng taran. At yan ay no joke, no joke. So, sa salita na yan, yan ang tanong natin ngayon. Dapat bang i-impeach si Sara sa ganun? Ngayon, nakapagpresenta naman ang depensa na Romanov pa yan, may Operation Romanov pala. At sa tama si Princess Mawi sa pagtatanong. So, yan ang bigla ang sagot. Kung kasama sa depensa, parang bluff lamang yun ni Sara Duterte para hindi matutuloy. Ngayon, sinabi naman doon, nakita na hindi meron daw dapat na gawin si Sara. Dapat nagsumbong siya. Paano ba naman nagsumbong si Sara? Ang pagsusumbungan niya, yun naman ang kasama sa mga Operation Romanov. So, ibig sabihin, hindi napapagkatiwalaan ng pamahalaan dahil control ni BBM. Ganun lamang po. Tapos may iba pa, pinisinta nila yung first portion na kung saan si Zuleika Lopez ang nagsasalita. Inamin naman yun. So ngayon, ang salita niyo, ang story doon, umiiyak si Zuleika Lopez na dahil ililipat siya mula sa kulungan ng House of Representatives patungo po sa kulungan ng mga kriminal doon sa Bilibid para sa mga babae. Ang tawag diyan Correctional Institute for Women. So, doon umiyak ng husto si Zuleika Lopez at doon nagalit din si Sara Duterte kasi matagal niya ng tao si Zuleika Lopez. Kahit nung Vice Mayor pa lamang siya, si Zuleika ay kinuha niya na Secretary to the Vice Mayor. Secretary of the City Council of Davao. At nung naging mayor siya, ginawa niya si Zuleika na City Administrator. At sigurado ako, kung maging presidente si Sara, kukunin niya ito na Executive Secretary. So, ibig sabihin, ganun kamahal ni Sara, si Zuleika. So, ibig sabihin, yun din na nag-trigger sa kay Sara na kung bakit galit na siya. At nakita niya, talagang sinabi niya kung ano ang mga kabulastugan, pagnanakaw, wala pang flood control nila. Ang pinakita lang yung mga kabulastugan, pagnanakaw nila ni Lisa, ni Romualdez, pati mga envelope binabanggit ni Sara doon na pinabigay ni Lisa Marcos. So, ibig sabihin, nagtapos na sila sa kanilang presentasyon. Ngayon, tatapos yung kasunod na yan ay presentasyon na rin ng depensa. Isasalang na rin ng depensa yung kanilang depensang ebidensya laban sa akusasyon, laban sa testigo nila sa grave threats. So ngayon, from that, ay bago tayo tutuloy, patugtugin muna natin itong aking musika para kay Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? So, yan po ang ating ngayon. Pagpatuloy natin ang ating diskusyon. So, ngayon, pasensya na. Ngayon, nagsintro ang Romanov. Sino ba si Romanov? Una Romanov lumitaw po nung nagsalita si Basti Duterte patungkol po sa tinatawag na Romanov na kung saan ay nung January 28, 2024, binanggit ni Duterte, ni Basti na think of the Romanov kasi si Benito Mussolini. Kumbaga ang Romanov ay pinatay lahat. So ang
tenor dito, ang Romanov ay nagtutukoy sa mga sa kay BBM na kung saan gusto niya ipapaubos, papatay ang mga ang mga Duterte. So ito po yung ito po yung speech ng January 28, 2024 ni Baste sa Maisog Rally na kung saan ay ni-reveal niya na ang mga Marcos ay may balak na ipapatay sila lahat ng mga Duterte. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. So, yan po yung sinabi nun. 2024 pa yun. January 28. Ang layo pa. Noong November 23, 2024, kung saan nagsalita si Sara patungkol din sa Operation Romanov. Si Romanov, sinabi ko na, sino naman si Benito Mussolini? Si Benito Mussolini po ay siya rin po yung strongman ng Italy noong panahon na yun na First World War. Marami siya ring pinatay. At yan po ang sinasabi. At pinatay din siya ng mga Italiano. So, ito naman ngayon, tinanong si si Lisa Marcos noong ni Anthony Taberna, mga April 2024. Wala pa, hindi pa nagsalita si Sara sa kulungan ng House of Representatives. At dito sinabi, ang pakiwari ko, sinabi ni Lisa Marcos na kayang-kaya niyang gamitin ng Operation Romanov na para titirahin sila ng mga Duterte. Kaya tawagan sa kanya sarili Pierce Lady, P-I-E-R-C-E, Pierce Lady, hindi First Lady. So ito po, pakinggan natin ang mga sinabi ni Lisa Marcos sa interview ni Anthony Taberna. Ito yan. Sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce, sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has Tawagin ko lang Romanov. Bagay, hindi ko kaya gawin yan. Yan, ibig sabihin, iyan ang Operation Romanov na kinonfirm lang ni First Lady. Ulitin natin. Sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce, sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganun yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. Well, actually, So, ibig sabihin po, sinasabi niya na presidente sila ng bansa. Kayang-kaya na gawin yung magpapatay. Yan lang ibig sabihin po. So, ngayon, pusin tayo sa mga palitan nila na sagot. Ito naman, pakinggan muna natin si Jerby Luistro kaya. Kung bakit niya bakit patungkol sa mga Romanov na yan. In-interview siya ni sino bang interview sa kanya? Ito, pakinggan natin. Ito po. Sa On Point.
Si Pinky Web. Allegations she made grave threats against the former or against the person, not a fact. That's how Vice Batiin natin. President fiction and not a fact. That's how Vice President Sara Duterte describes allegations she made grave threats against the former or against the first couple and former House Speaker Martin Romualdez. Today's impeachment trial centered on the so-called Oplan Romanov, which the defense is using to justify Duterte's controversial remarks. What impact could these arguments have on the course of the proceedings? Let's get on point with House Lead Prosecutor, Congresswoman Jervil Jinky Luistro, who joins us live from the Senate. Congresswoman, good to have you again. Welcome to the show, and always thank you for your time, ma'am. Good evening, Pinky, and good evening to all our viewers and followers. Congresswoman Jinky, I was just watching the last minutes of what is happening in the Senate right now before we went on air, and maybe to apprise our viewers right now and myself. Attorney Lorna Capunan was actually saying that hindi na po ipepresent si Attorney Zulaika Lopez. Please tell us more about this. That is correct, Pinky. At merong tatlong bagay na in-emphasize si Attorney Capunan, no? That includes to avoid redundancy, unnecessary, and repetition, no? So, surplusage, no? To correct. So, that is the reasons, or those are the reasons why we are doing away now with presenting subpoenaed witness Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Bello, no? We believe na yung sasabihin ni Attorney Zuleika Lopez at ni Captain Bello ay na-cover na ng testimony ni Agent Calilong as well as Attorney Lotok, and as a matter of fact, they were even admitted by the Defense Counsel, no? So, ulitin ko, Pinky, yun, ha? The reasons are, they are unnecessary, they are surplusage, and they are redundancy. So these are the reasons. And ultimately, we want to spare the court with wasting its time so that we can focus and dedicate the same to other witnesses who will be presented by the prosecutor. So dito, sinabi inanunsyo ni Lestro na hindi nila ipipresenta si Zuleika Lopez at saka si Bello. Ang katwiran nila, sobra na daw. Napatunayan na daw nila kung ano dapat na kukunin kay Zuleika Lopez. Pero sa punto ko, dibista ko po, bilang isang saray na trial lawyer, yun po ay pag-amin naman nila na wala na silang ebidensya at pagsusuko nila kasi kulang-kulang pa yung kanilang ebidensya. Hindi sapat po yung testimonya ni Agent Talilong at saka ni Agent Jeremy Lotok para mapatunayan lang guilty si Sara Duterte. So yan po ay pagpakita ng kahinaan, desperado na sila. Kaya magandang kanta. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences, open the gate. It may be raining, but there's no rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. Better let somebody love you before it's too late. But that particular decision coming from the public and the private prosecutors, I'm sorry, apologies, ma'am, because I missed parts of it because I was also on air. Ang narinig ko po sinabi ni Attorney
Kapunan, nagkaroon po kayo ng, she used actually two words, huddle and hurdle. Can you tell us more about that, please? Well, we've been observing the testimony of Agent Kalilong as well as the testimony of Attorney Loto, no? And ultimately, this afternoon, we were able to resolve with finality that if we will be presenting Attorney Zuleika as well as Captain Bello, it will be a repetition already of what was testified to Wala. by the first two witnesses. And that includes Maamin na kayo, admission talo na of kayo. Attorney Belluan na paulit-ulit sinasabi kanina ni Attorney Kapunan, no? Kasi there are only few things na kailangang sabihin sana nitong dalawang witnesses na to. And that includes nandun sila sa loob ng detention center and they personally witnessed the Vice President utter those words of threat against the President, the First Lady, and the former Speaker, no? And it appears to us, it was witnessed actually by the public, na na-cover ito ng testimony ng ating dalawang agents from So, NBI. lahat po, wag natin pakinggan yan. Pagkukunwari lang po sinasabi ni Jerby Luis Turdian. Napakinggan na naman publiko. Okay, alright, napakinggan na publiko. Pero, ang gusto nila ipahiwatig sa publiko na napatunayan na daw nila yung kanilang kaso. Pero, kontra dyan, ang katotohanan ay natunghayan ng publiko kung ano pala talaga ang dahilan kung bakit nagsalita si Sarah na kumausap siya ng tao, na sumagot siya kay Princess Maui, na sumagot siya na sinasabi niya na kumausap siya ng tao para patayin si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez kung sakaling patayin siya. Ngayon, dito nahilong talilong si tinatawag na si agent tinatawag na agent si agent Jeremy Lutok na kung saan ay siya ay nilekturan siya tinanong siya ni sana to ni Alan Peter Cayetano na ang sabi sa kanya ay ano ang tingin mo sa threat ng isang tao na papatayin kita kapag tinanggal mo ako sa trabaho. So, anong ibig sabihin nun? Ang pagtanggal ba tanungin natin kung anong kondisyon. Ang pagtanggal po ng trabaho ay isang legal na gawain. So, ibig pong sabihin ay ang tanong ni Alan Peter Cayetano sa pagkaklaro kung ano ba talaga ang death, ano ba talaga ang grave threat. So kung ang pinagbabawal ng nananakot ay yung gawain na legal, parusahan ang nananakot. Halimbawa, ganun, sinampol niya sarili niya, tatanggalin kita, pag tinanggal mo akong speaker, papatayin kita. Sabi ni Alan Peter Cayetano, yung Senate President, illegal naman niya pagtatanggal ng Senate President. Kaya, conditional, pasok pa rin ang conditional, treat with a condition. Parang blackmailing nga, kung si Atty. Topacio pa magsabi, na parang, bigyan mo ko ng pera, kung pag hindi mo ko bigyan ng pera, papatayin kita. Huwag mo akong tanggalin sa pwesto, kundi papatayin kita pag tinanggal mo ako. Kung ang pagtanggal sa pwesto ay illegal. Kaya magiging grave threat yan. Pero kung ang condition ay pagsasagawa ng illegal, pwede na nating tawagin yung self-defense against the illegal act to be done. Pero kung legal ang gagawin na condition, hindi po siya self-defense. That is the magic word. Magic word is self-defense. Ngayon, pag self-defense po,
Kagaya niyan, ganyan ang nangyari kay Sarah. Pag pinatay niyo ako, may papatay sa inyo. That is self-defense. That is the key word dyan. Siguro naman ay matututo sila ni Jeremy Lutok. Pero nakita rin si Jeremy Lutok, sabi ni Robin Padilla, golden boy siya. Lagi siyang promote ng promote. Yun pala, kapwa niya maupay, si Romualdez. Tsaka si Tingog Party List na si John Asidre, nakaklase naman ni attorney Arban Virgil Ligutan. Kaklase niya. Pareho silang waray. So mga waray connection dito. Si John Asidre, kay Romualdez yan, waray man si Romualdez, waray-waray man si attorney Ligutan, waray-waray din si attorney Jeremy Lutok. Kaya nagkabatian sila, taka pina-extend pa ni Bongo, nung nagsalita si Bongo, binati pa sila, maupay nga kulop. Magandang hapon, ibig sabihin. So mga waray-waray sila pareho. Ibig sabihin po, ang connection ni Romualdez ay nandito. At si Arban Virgil Ligutan ang siyang nagtayo na abogado para sa complainant na grupo ni Sabalya. So ngayon, dito nakikita natin na lahat may rason naman pala. Very clear na may rason si Sarah. Ang hindi lang natin klaro kasi iba naman ang opinion, hindi naman daw sapat ang rason. Well, what is important is may rason si Sarah. At makikita din sa ebidensya na pinakita nila ng mga testigo nila na 2 NBI agent. Mismo natunghayan natin na meron parang dahilan na nagsalita si Zulaika Lopez. Na aping-api siya. Kaya doon pa lang nag-init ng ulo ni Sarah. Kaya kung meron man, it was uttered in sudden burst of disgust. Biglaan. In other words, bahala na kayo mag-decision, pero kung ako tanongin nyo, wala pong grave threat. Kasi ang kapalit ay self-defense. Self-defense is the key. Kung, halimbawa, kagaya nung sinampol na kay isang gwardiya, isang pulis na nanakot sa isang tao, pag tinanggal sa pagkapulis, ay papatayin niya. That is, yung pagtanggal naman sa pagkapulis, may basihan naman, legal po yun. So, hindi mo pwede sabihin na yung pananakot ay self-defense. Nakalagay po sa theory ng self-defense, tandaan niyo po, kailan magmamatter ang self-defense sa ilalim po ng revised penal code. Kapag mapakita mo ang 3 elemento. Yan po ay self-defense. Number 1, kung hindi ikaw ang nanguna, hindi ikaw ang provoke. Okay, Sarah, sino nag-provoke? Romanov. So, si Sarah ba nag-provoke? Hindi. Si Romanov. Ang Romanov, kita naman natin, pinakita natin si Lisa. Si Lisa nagsasalita na kayang-kaya naman, presidente sila, kaya nilang gagawin. Yan po ang nakita natin. Next na elemento ay, pagtapos na provoke, kailangan ng pinoprovoke na gumawa ng hakbang para hindi siya patayin, hindi masisira ang kanyang dangal, at hindi matutuloy yung pananakot. Kaya ang ginawa niya, panakot din. Na sinabi niya, kapag mamatay ako, which is illegal. So, ibig sabihin illegal, may karapatan si Sarah, depensahan ang sarili. That is self-defense. So, ginawa niya yan. Tapos, ano naman ang pamamaraan niya? Kailangan ang pamamaraan ay reasonably. Anong ginawa niya pamamaraan? Na magsalita. Wawarningan niya. Sila ni Bongbong, kapag pinatay niyo ko, merong papatay sa inyo. That's it. That completes the defense. The defense of self-defense. Klaro? O, siguro ngayon, lahat ng mga abogado dyan nagpakabobo, gayon maging matalino na kayo pag sumunod kayo sa akin. So, ito na mga ngayon. Ang
Ganun lang ho, kasimple ang ano. Kaya ba, pakinggan muna natin ang ating ano, panalo na, i-celebrate natin yung panalo ni Sara sa artikulo na to. Kahit hindi na magpresenta ng depensa si Sara, panalo na po siya. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pero bago lahat, pakinggan muna natin yung kantang ginawa para sa channel ko ni Alfredo Hicale ng Melbourne ba? Melbourne, Sydney, Australia ka ba? Si Alfredo Hicale. Ang alam ko parang Sydney, Australia siya. Sige, pakinggan natin po ang kanta na ginawa ni OFW Alfredo Hicale para sa akin. Sa dulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at awa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Tirador, Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa at paninindigan. Toto Tirador, taong mansaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot kumarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Tirador, Tirador. Sige, ayan na ha. Oh, ayan. Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay siguro patapos na tayo. Ano na, 45 minutes. Tanggalin lang natin. Okay. So, pagtatawag din ako sa aking ating mga tumutulong sa atin. Sister, Lordelita Cañete Mirafuentes, good evening brother. Pa-shout out. Galaxy, kung kanta po
Attorney, bagay na bagay sa mga buhaya. Berinya Pere, good evening po, Attorney Toto, watching from England. Okay. Alfredo Cali, maraming salamat sa iyong tulong. BBS Las Vegas, mayroon naman pala ng ganyan dapat nakita sa Senado. So, Helen Baguio, good evening po, Attorney Toto Kausing. So, Fernie Pinto Sr., good evening, bossing. Rod Stair, hello po. JJJA, alam ng buong Pilipinas ang video na yan, pero at mataas pa rin trust rating ni VP. Paanong betrayal of public trust? O, taas ang trust rating, paano mag-betrayal of public trust? Vince Harvey Ramirez, shout out! Dory Alamis Kausing, kamag-anak, sana habang maaga ihinto na nila yung impeachment trial para hindi na masasayang ng pera ng bayan ginagastos dyan sa hearing na walang matibay na basihan. O, klaro naman, wala naman talaga matibay na basihan. Good evening, Attorney Kausing, sabi naman ni Mimi Authority. So, Rene Mercurio, hello, Attorney, happy watching from Al-Khobar, Saudi Arabia. Happy watching din, no? Ganda po ng banta, ayos na ayos ay yung jingle. Helen Baguio, may mga kaso din pala itong lutok. Yung ang tanong ni Senator Robin, Bing Liwag, Lenida Corpin, wow, ganda music, Attorney, nakapapaindak pa ako, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Glenn Mac, jokes yan, nakakatawa si Kapunan. Ulyanina. So magandang gabi po, bayan, hanggang dyan na mo tayo. Please naman, paki-like, paki-share. Yung like nyo, napakalaking bagay po yun, makakatulong sa akin. Kasi marami na pong umalis sa akin, no? Yung mga dating mga anti-Dudis na ginikigiliwan nila ako pag bumabanat ako kay Duterte. Pero ngayon, galit na sila sa akin. Traidor daw ako, nababayaran daw ako. Well, one thing I can assure you, hindi po ako nababayaran at wala pang naibabayad sa akin. At siyempre, magbablog ba naman ako dito kung nababayaran ako? Hindi. Pag may pera na ako, di bakit pa ako magtatagal dito? Pupunta na ako ng Europa. Maraming salamat po sa lahat. Okay, hanggang dyan na po. Magandang gabi, kababayan!